Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah tafsir. Ngayon tatalakay na natin inshallah yung Suratul Zalzalah. Na ito yung pang 99 na surah sa Quran at ito ipinahayag sa Makkah. At sinasabi ng mga scholar, lalo na Sheikh bin Baz rahimahullah, na para sa Muslim pinakamainam na makabisado niya at least mula Suratul Zalzalah hanggang Suratul Nas. Kasama yung Fatiha, syempre. Bukod doon sa sinabi ni Sheikh bin Baz na yun, meron hadith na tinukoy dito ang fadlu Suratul Zalzalah, ang kainaman ng Suratul Zalzalah. Iniulat ito ni Imam Ahmad mula kay Abdullah bin Amr, anak ni Amr bin al-As, radiyallahu anhuma. Sinabi niya, Ata rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, faqala, Akara'ni ya Rasulullah. So meron daw lalaki na dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi nito, Akra'ni, ibig sabihin, tulungan mo ko o turuan mo ko na mag-recite o magbasa. Nagpapaturo siya ng surah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa napakaraming pagkakataon sa iba't ibang mga hadith, meron dumarating na tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nanghihingi ng payo. Okay? At syempre, ang aral na ibinibigay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tao na yon, unang-una ay para sa kanya, pero maaari rin nating maunawaan na pangkalahatan. Pero syempre, merong mga hadith na mas malamang na ito ay special para dun sa tao na nagtatanong. Lalo na yung hadith na yung ngay lagi natin natatalakay na maling nauunawaan ng mga tao. Yung la tagdab, huwag kang magalit, yun yung pinayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang tao. Hindi nangangahulugan na bawal magalit. Okay? Hindi nangangahulugan na bawal magalit. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo nagagalit. Si Abu Bakar nagagalit, si Omar nagagalit, si Uthman nagagalit, si Ali nagagalit, lahat sila. Radiyallahu anhum. Yung mga tao na madalas nagbibigay nung maling interpretasyon, problema, yun nga, nababanggit nila yun, wag magagalit. Kapag ginalit ka nila, okay, gagalitin ka nila, tapos pag nagalit ka na, sasabihin nila may hadith, wag magalit. Kung ginagamit nila yung hadith para gawing palusot na kapag sila yung manggagago sa iba, walang Islam, pero kapag gaganti ka na, may Islam na. Bawal ka nang gumanti. So may mga taong ganun. Yun yung mga unang tao na gumagamit ng ganung interpretasyon. Bawal ka magalit. Ikaw bawal, pero sila pwede. Tapos yung isa pang naniniwala na bawal magalit, ginagamit nila yung dalil na ito. Yung mga tao na mahina yung loob. Kumbaga, hindi nila kayang manindigan, sinasabi nila wag daw magagalit. Hindi yun ang tamang interpretasyon. Yun ay payo para sa tao na yun, pero hindi ibig sabihin na bawal magalit. Okay? Sinabi sa kanya, wag kang magalit dahil ang tao na yun ay magagalitin. So katulad dito sa tao na ito. Una natin nabanggit yung bagay na yun kasi itong tao na ito, may sinabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya na mga sura na dapat niyang makabisado o dapat niyang nire-recite. Pero hindi ibig sabihin na lilimitahan lang natin ang ating mga sarili sa ganito kasi may hadith. Okay? So wag natin ilalagay ang mga hadith, ang mga batayan sa maling lugar nito. So ilalapat natin ang mga dalil sa tamang paglalapatan ng dalil. Okay? Hindi yung katulad yan, halimbawa, yung nga doon sa usapin ng buwaya, so di ba sinasabi nila halal daw kasi nasa tubig. Eh hindi naman si
creature ang buwaya. Amphibious yun. So hindi siya kasama dun sa mga lamang dagat katulad ng isda, shellfish, pusit, mga crustacean, at iba pa na pwedeng kainin. Okay? Katulad ng kung paanong halimbawa, kasi kung ganun yung magiging mentalidad natin, ilalapat na lang natin yung mga dalil sa mga hindi naman dapat paglapatan nito. Eh di sana, yung tubig ng sinigang, yung sabaw ng sinigang, pwedeng ipangwudu. Kasi sasabihin ng tao, gagawin niyang dalil, pwedeng ipangwudu yung tubig dagat eh. Di ba maalat din yun? Pero hindi pwede. Kasi alam natin, ang tubig dagat, natural na maalat. Pero ang tubig ng sinigang, ginawang maalat. Ikaw, sinubukan mo na yun, magwudu yung tubig ng sabaw ng sinigang. Di ba? Maling dalil. Okay? Ibig sabihin, tama yung dalil, oo, pero mali yung pinaglapatan ng dalil. Una lang natin nilinaw, inshallah, kasi maraming mga hadith ang ganito. May nanghihingi ng payo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, qala lahu, ikra thalathan min dawati alif lam ra. So i-recite daw niya yung mga surah na nagsisimula sa alif lam ra. Halimbawa dito yung surah Yusuf, nagsisimula yun sa alif lam ra. At yung iba pang mga surah. Pero sinabi ng lalaki, faqala lahu ar-rajul, kabura sinni washtadda qalbi wa galada lisani. Tumanda na ako at naging matigas na ang aking puso. Ibig sabihin, mahirapan na siya mag-recite. Kasi mga sahaba, inuunawa nila na ang pagre-recite o pagkakabisado pala, inuunawa nila na ang pagkakabisado ay sa puso. Sa puso. Kasi ang iba't ibang culture actually, magkaiba sila ng pag-unawa sa maraming mga bagay. Halimbawa, yung mga culture usually dinidivide siya sa Western at saka sa Eastern. Yung Western, ibig sabihin yung mga naapektuhan ng Greek philosophy, at yung Eastern naman naapektuhan ng Eastern philosophy. So sinasabi ng mga psychologists yung Eastern way of thinking, holistic. Kumbaga, yung kabuuan, yung tinitingnan niya kapag siya ay nag-a-analyze ng mga bagay. Yung Western naman ay analytical. Kasi binubusisi niya muna yung isa bago siya magpunta dun sa mas malawak na usapin. So, yung mga sahaba, inuunawa nila ang pagkakabisado na ito ay nasa puso. Pero kung sa Western point of view, ang pagkakabisado ay nasa isip, nasa mind, nasa intellect. Pero sa mga Arabo, at actually hindi lang sa Arabo, sabihin natin sa Middle East. Kasi nga, yung halimbawa, yung aya, yung inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Tunay na ang pagkakalikha sa kalangitan at lupa at sa pagpapalitan ng araw at ng gabi ay makakatagpo rito ng palatandaan ng mga taong may bukas na pag-iisip. Yung ulul albab na tinatawag. Ulul albab, ibig sabihin, mga nagtataglay ng albab. Ang albab, plural ng lub o lib. Yung lub na yon, itinatranslate siya as pag-iisip, pero maaari rin siyang, wala siyang direktang translation kasi. Pero sa Hebrew, merong salita na kasing tunog din nito na parehong kahulugan. Pero ang pang-unawa na ito, hindi pang-unawa na intellectual, hindi pang-unawa na mental, ito ay pang-unawa na
kumbaga, psychological, pangunawa na nasa puso. So, ganoon. So, kaya dito, yung sinabi ng matanda na ishtadda kalbi, naging matigas na ang aking puso. Ibig sabihin niya dito, hindi matigas ang puso na ayaw sumunod o gustong sumuway o gustong magkasala. Ang ishtadda kalbi dito, ibig sabihin nahirapan na siya magkabisado. Kasi ang pagkakabisado ay nasa puso. At actually, totoo ito. Kasi sa Quran mismo, sinabi ni Allah na ang puso ay nakakaunawa, ang puso ay nabubulag, ang puso ay merong iba't ibang mga katangian bukod pa sa mga emosyonal na katangian na iniugnay dito ng Western point of view sa puso. Okay? Bawa yung aya, afala yatadabbaruna al-Qur'ana aw ala qulubin aqfaluha? Hindi ba nila pinagmumuni-munihan ang Quran o ang kanilang mga puso ay merong kandado? Dahil dito, hindi sila nagmumuni-muni sa Quran. So, yung puso ay umuunawa din. Ito ay nagmumuni-muni at iba pang mga gawain na meron ito. At sinabi rin nung matanda, wagalada lisani, at naging matigas na rin daw ang kanyang dila. Ibig sabihin, nahirapan na siya mag-recite. Okay? So katwiran niya, hindi na niya makabisado pa at ma-recite yung tatlo na mga surah na nagsisimula sa Alif Lam Ra dahil matanda na siya, mahirapan na siya magkabisado at nahirapan na siya mag-recite. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faqra min dawati hamim." Kaya basahin mo na lang yung may hamim. Halimbawa dyan yung Suratul Dukhan, nagsisimula siya sa hamim. So mahaba rin na sura yun. Pero sabi nung lalaki, faqala mithlu ma qalahu al-ula. Faqala mithlu maqalatihi al-ula. Sinabi niya rin yung sinabi niya kanina na matanda na siya, mahirapan siya magkabisado at nahirapan siya mag-recite. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, ikra thalathan minal musabbihat. Magbasa ka ng 3 surah na nagsisimula sa sabbaha. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yusabbihu lillahi, mga ganong aya. Sabbihisma rabbikal a'la, mga ganong aya. Pero ganun din yung sinabi nung lalaki na matanda na siya, mahirapan siya mag-recite o mahirapan siya magkabisado at mahirapan siyang mag-recite. Pero sinabi muli, dinugtong nung lalaki, walakin akra'ni ya Rasulullah suratan jami'atan fa'akra'u. Pero sugo ni Allah, turuan mo ko na mag-recite ng surah na kompleto ang kahulugan nito. Kompleto ang kahulugan nito na kanyang babasahin daw. At sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Ito na yung umpisa ng Suratul Zalzala. Siyempre, nirecite niya yung buong surah. Na makikita natin dito, hindi binanggit dito yung Bismillahirrahmanirrahim. So, yung simula ng mga surah, bukod sa Suratul Fatiha, Fatiha lang ang nagsisimula sa Bismillahirrahmanirrahim ang kanyang aya. Suratul Fatiha. Yung iba, hindi kasama sa mga aya nito ang Bismillahirrahmanirrahim. Pero sinasabi rin naman ng iba na aya ito pero hindi sinasama sa bilang. Kaya dito sa mga ganitong hadith, hindi na binabanggit yung Bismillahirrahmanirrahim. At actually kahit sa Suratul Fatiha, may mga hadith na hindi binanggit ang Bismillah. Pero syempre sa sala, binabanggit ang Bismillah ng tahimik. Tahimik at
malakas na sasabihin ang Bismillahirrahmanirrahim. Pero kapag napunta ka sa lugar na nakagawian nila na malakas na sinasambit ang Bismillahirrahmanirrahim, i-recite mo ng malakas yung Bismillahirrahmanirrahim para hindi magkaroon ng issue sa mga tao, lalong-lalo na sa mga tao na hindi nila alam na malawak ang sunna at meron itong iba't ibang mga version. Kasi may mga tao na na extremist, limitado ang kanilang pag-unawa at yung pag-unawa nila yun lang ang tama. Walang ibang tama sa kanila. Katulad nung natalakay natin nung nakaraan, di ba, sa adan, merong iba't ibang adan. So kung may mga tao na hindi nila matatanggap yung adan mo, doon ka na lang sa adan na nakikilala ng mga tao. Yun na lang yung adan na gawin mo na nakikilala ng mga tao. Minsan, gusto kong gawin yung ibang adan pag ako yung nag-aadan. Kaso baka mabasya ko dito masungit yung ibang tao rito. May ibang adan, may 3 version ng adan, di ba? Pinag-aralan na natin. So, mainam daw na ma-recite yung iba-ibang o magamit yung iba't ibang version ng adan. Pero nga kung hindi naman ako takot, pero ayoko nung confrontation. Ganon. So kung may mga pagkakataon na mahirap na gawin yung iba pang sunna na adan, wag na lang inshallah. So ganoon din sa Fatiha. Kung nando ka sa lugar na yung mga tao gusto nila nire-recite ng malakas yung Bismillah, edi lakasan mo yung Bismillah. Lalo na mapunta ka doon sa mga mga Indonesian, mga taga Mindanao, yung iba doon, ganoon. So tinuro sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung suratul Zalzalah. Hatta idha faraga minha, hanggang sa matapos ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi nung lalaki, walladhi ba'athaka bilhaqqi nabiyan la uridu alaiha abadan. Sumpa sa siyang nagsugo sa iyo dala ang katotohanan, wala na akong iba pang hanapin liban pa sa itinuro mo. Ibig sabihin, masaya na siya sa itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o mga ngahulugan nito na sige, yan yung tinuro mo na pinakamainam, yan ang ire-recite ko at hindi na ako magdadagdag ng iba pang ire-recite o kakabisaduhin. Okay? So itong bagay na ito, hindi ito kinontra ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig ko sabihin, umalis lang yung lalaki na yun yung kanyang sinabi at wala nang sinabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi pwedeng zalzala lang yung kabisado mo, dapat dagdagan mo. Dapat kabisado mo yung Bakara, Ali Imran, An-Nisa, Maida, dapat kabisado mo yun. Walang ganun na sinabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang sunnah, bahagi sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung sinabi, ginawa, saka pinahintulutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito, hindi ito kinontra ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung sinabi ng lalaki, ibig sabihin pinahintulutan niya. Na yun lang yung kanyang makabisado at ma-recite. Yun nga, tumalikod lang yung tao. Thumma adbara rajulu, at tumalikod na nga yung tao, tumalis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aflaha ar-ruwayjil. Aflaha ar-ruwayjil. Nagtagumpay ang ruwayjil. So itong ruwayjil, format ito ng salita sa Arabic. Kumbaga, nakalimutan eksaktong tawag dito sa Arabic. Tasgir, kumbaga, yung ginagawang maliit yung isang bagay sa grammar. Okay? So maaring literal na kahulugan nito. Ruwayjil, ibig sabihin, maliit na lalaki. Ruwayjil, maliit na lalaki. Yung Musayri, maliit na masir. At iba't iba pang mga katulad nito. So, aflaha ar-ruwayjil, aflaha ar-ruwayjil. So, maring maliit na lalaki lang yung nagtanong talaga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya niya nasabi ito. Thumma qala alayya bihi. Pero pagkatapos nito, pinatawag muli ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung lalaki.
Pero hindi para sabihin nga sa kanya na magkabisado siya ng iba pang sura. Iba yung dahilan kung bakit siya pinatawag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu, at dumating nga sa kanya yung lalaki, pinatawag niya uli. At sinabi sa kanya, umirtu biyawmil adha ja'alahu Allahu idan lihadihi al-ummah. Pinagutusan din ako na ipagdiwang ang araw ng al-adha, ang araw ng pagkatay. Ito na yung Eid al-Adha na ginawa ni Allah na Eid, araw ng pagdiriwang para sa umma na ito. Faqala lahu ar-rajul, sinabi sa kanya nung lalaki, ara'aita illam ajid illa manihatan untha faudhi biha. So tinanong niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na paano kaya kung meron lang akong babaeng kamelyo na ginagatasan na hiniram ko lang. Ibig sabihin hindi kanya yung kamelyo, nakikigatas lang siya kumbaga. Kakatayin ko ba 'yon? Kakatayin ko ba 'yon? So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la, hindi. Walakin naka taqudu min sya'rika wa tukallimu adafiraka wa taqussu syaribaka wa tahliku anataka fadaka tamamu adhiyataka indallahi azza wa jal. So yung tao daw na ito, na wala siyang pangkatay, ito, siya rin nga yung nagtatanong kanina. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pwede daw niya na putulin ang kanyang buhok, putulin ang kanyang kuko, gupitin ang kanyang bigote, ahitin yung kanyang pubic hair, at ang mga ito ang magiging katumbas ng pagkatay para sa kanya, insyaallah. Katumbas ng ng pagkatay para sa kanya, insyaallah. Na dito, sa bagaman nababanggit sa hadith itong bagay nga na ito, kaya ko nga nilinaw kanina, hindi porke merong ganitong payo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang tao ay nagiging applicable na ito sa lahat. Okay, sa itong bagay na ito, so isa itong hadith na iniulat ni Abu Dawud at ni Imam An-Nasa'i. Pero nga sa sunna na pinaka nakikilala natin, so yung tao na walang pangkatay, wala na siyang ibang gagawin. Pero kung itong hadith na ito ay panghahawakan, pwede rin naman inshallah, pero yung sa nakikilala nating sunna, wala na siyang gagawin. Ang tao na walang kakataying hayop ay wala na siyang ibang kailangang gawin, alhamdulillah. Pero yun nga, first time ko na nakita itong hadith na ito, pero i-check pa natin uli, inshallah, kung ano pa yung hukom na kaakibat ng hadith na ito, inshallah. So nga yung buod ng Suratul Zalzalah. Ito ay kwento tungkol sa Yawmal Qiyamah wa ma yakunu fihi halal ardi wa halan nas. Ito ay naglalahad tungkol sa araw ng paghuhukom at ano ang magiging katayuan o sitwasyon ng lupa at magiging sitwasyon ng mga tao pagdating ng oras nito. Sa binabanggit sa mga tafsir, sinabi ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yan ba yan? Sinabi niya, ang idha zulzilatil ardu zilzalaha ay taharrakat min asfaliha. Idha zulzilatil ardu, kapag niyanig ang lupa o kapag yumanig ang lupa ng pagyanig nito. Ibig sabihin, ang pagyanig nito ay nanggaling o nagmula sa sarili nito. Siya mismo yung nayanig. Na sinabi nga ni Ibn Abbas, kapag ito ay gumalaw mula sa ilalim nito. Kapag ito ay gumalaw mula sa ilalim nito. Wa akhrajatil ardu athqalaha, ya'ni alkat ma fiha
minal mauta. At yung aya, wa akhrajatil ardu athqalaha, at kapag inilabas na ng lupa ang mga pasanin nito. Athqal, mula sa salitang thaqil, mabigat. So yung mga tangan nito na mabigat, ang tinutukoy dito ang mga patay na nakalibing dito. So yayanig at ilalabas nito ang mga patay na nailibing o hindi nailibing, pare-pareho. At mabubuhay silang muli. Qalahu ghayra wahidin minas salaf. Ito ang naging pananaw ng mahigit sa isa sa mga salaf. Wa hadihi qauluhu ta'ala, at ito ay may kinalaman doon sa sinabi ni Allah. Yung ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. O mga tao, katakutan ninyo ang inyong Panginoon. Tunay na ang pagyanig, tunay na ang lindol sa oras, yung oras ng pagdating ng araw ng paghukom, ang pagyanig sa oras na iyon ay isang bagay na matindi. Ito ay binanggit doon sa dito pala. Sa chapter 22, verse 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. At meron ding sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala doon sa chapter 84, verse 3 to 4. Wa idal ardu muddat wa alkat ma fiha wa takhallat. Kapag ang mundo raw ay binanat, ibig sabihin in-stretch, wa alkat ma fiha wa takhallat, at iniluwal nito, inilabas nito ang anumang nilalaman nito, at ito ay naging walang laman. Ito ay naging bakante. Kasi tinutukoy sa mga aya na ito ay ang pagyanig sa araw ng paghuhukom, bago magsimula ang araw ng paghuhukom, at ang paglitaw ng mga namatay upang buhayin silang muli. Upang buhayin silang muli. Lalong-lalo na ngayong mga tao. Iniulat ni Imam Muslim mula kay Abu Hurairah, sinabi niya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ba't ganito dito? Tulkil ardu. Tapos dito takiul. Mas tama itong isa. So tulkil ardu aflada kabidaha amthal ustuwan min al-dhahab wal fidda. So ang mundo raw, ito ay magluluwal ng mga piraso ng laman loob nito. Yung mundo raw ay iluluwal nito yung mga piraso ng laman loob nito. So kasama na dun yung mga namatay. At kabilang nga sa mga iluluwal nito ay ginto at pilak na parang poste na kanyang iluluwa. Fayaji'ul qatilu fayaqulu fi hada kataltu. At ang isang mamamatay tao raw ay darating, at kapag nakita niya yung ginto at pilak, sasabihin niya, pumatay ako dahil dito, dahil dun sa ginto at pilak. Wayaji'u al-katiu fayaqulu fi hada kata'tu rahimi. At dadalhin daw o darating ang isang pumuputol sa kamag-anakan, at sasabihin niya, dahil dito ay pinutol ko ang kamag-anakan ko sa aking mga kamag-anak. Wayaji usariku fayaqulu fi hada kutiat yadi. At darating
ang isang magnanakaw at sasabihin niya, dahil dito ay pinutol ang aking kamay. Thumma yadaunahu fala ya'khuduna minhu shay'an. Pero iiwan nila ang ginto at pilak na ito at wala silang kukunin na anuman mula sa mga ito. So, ito ay hadith na may kinalaman doon sa paglindol na iyon at kabilang doon sa mga ilalabas ay ang mga ginto at pilak. Pero nagsimula na nga ang araw ng paghukom, nagsimula na yung araw na nakakatakot at wala nang interes ang tao sa ginto at pilak sa mga oras na yon. Katulad din halimbawa din sa panghadith na haharap ang mga tao sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala ng nakahubad at nakayapak, isin wala silang damit, at yung mga lalaki ay hindi sila tuli. Nagtanong si Aisha radhiyallahu anha kung paano yan kung magtitinginan sila sa araw ng paghukom. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masyado nang nakakatakot ang araw na iyon para isipin pa ng tao ang bagay na iyon. So kahit dito sa mundo, di ba? Kapag meron kang mabigat na problema, kahit anong sarap ng pagkain, hindi mo halos maisip na kainin yun. Inuuna mo yung problema mo. Inuuna mo yung problema mo. So mas matindi sa araw ng paghuhukom kasi doon na nakasalalay ang magiging kalagayan mo sa loob ng habang panahon. So ito yung simula ng Suratul Zalzalah. Alhamdulillah. Medyo mahaba yung tafsir nito kasi mahaba-haba itong surah kumpara doon sa mga una nating mga natalakay. At tatalakayin pa natin yung iba pang mga nababanggit dito, inshallah. Kasi nga ito yung rekomendado ni Sheikh Bin Baz na at least kabisado natin. At hindi lang kabisado, alam natin ang kahulugan, inshallah. So itutuloy natin ito next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.